And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. All right, five o'clock. No, gusto na nilang tapusin yan kasi ang kanilang nasa isipan is TGF. Thank God, it's Friday. Kasi alam ko naman po mga kapatid, mula Lunes, grabe talaga. You know, it's lahat ng ginagawa natin mga kapatid ay talagang walang kwenta kapag hindi natin sinama ang Diyos. Kaya kinakailangan kasama lagi ang Diyos mga kapatid sa pagtatrabaho natin. Except the Lord, tandaan niyo po yan. Build the house and everything, ha? Basahin niyo po yung 127 of the book of Psalm. Buo yan mga kapatid. Ano man ang pagpapakahirap natin, pagod natin, lahat ng yan ay uuwi sa walang kwenta kung hindi po natin kasama ang Diyos. Kaya sikapin po natin, nakasama po natin lagi ang Diyos mga kapatid, no? And ako'y naniniwala na tayo po ang patuloy kasama natin lagi ang Diyos. Alam naman po natin. Everybody knows that kahit nasabihin po nating loner, no need alone. No? Wala hong taong nagtagumpay na mag-isa. No? Maaaring ngayon ay nagsusolo ka, iba ho yung ibig sabihin na lahat ng bagay ay gagawin mo ng mag-isa. No, hindi po ganoon. So you have to accept na you need God. You need God. Mahirap magtrabaho na hindi mo kasama ang Diyos. Mahirap magkaproblema na hindi mo kasama ang Diyos. Kasi yung mga magyayabang lang kayo kasi meron pa kayo eh. Pero pagka wala na kayo, dumating na kayo sa punto na wala na kayong ibang matitignan sa kaliwa, sa kanan, sa harap, sa likod, ang pinakang masisilip na lamang na mata niyo is to look up. Yeah. So, titingala ka na lamang. Kaya, kailangan natin ng Diyos, mga kapatid, no? Maniwala po tayo dyan. At si Solomon mismo, literal, the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. Kasi makikita niyo po kung ano ang sinabi ni Solomon, isang mayaman, isang matalino, fear God and keep His commandments. See that? So Diyos ang hangganan. Yan po din ay hindi kumukontra sinabi ni David, except the Lord build the house. And then, lahat ng mga watchmen, lahat na nagkikip ng city, lahat na nagkikip ng family, wala hong kwenta kung hindi po natin kasama ang Diyos. Lahat ng ating endeavors, mga kapatid, wala hong kwenta yan kapag hindi natin kasama ang Diyos. Kaya, kami naririto mga kapatid upang sabihin po sa inyo na kayo aming tutulungan na ang ating tahanan, ang ating pamilya ay pasaganain natin ng mga bagay na para sa Diyos. Sapat kapag kasama natin ang ating Diyos, everything is all right. Okay? All right. That we are discussing in this program, mga kapatid. And again, this program is designed to help your family and not to condemn your family and not to condemn anyone. We are here to lift up everyone, mga kapatid. Kaya wag natin kakalimutan, wala nang katumbas ang kapayapaan. Kaya makinig na mabuti. Simulan niyo. And
Tama-tama. Diyan si Brother. Yes, sir. Magandang tanghali po sa ating lahat, sa mga viewers na kasalukuyang nanonood ngayon. At pakipasa yung mga link, lalong-lalo na sa mga Westbank family. Ipasa nyo yung link nito sapagkat nakakatulong ito sa mga tatay at of course yung mga mag-asawa. Of course, dyan sa aking asawa, dyan sa Viluna. Ayan. At manood kayo, ipasa mo din yung link sa mga kasamahan mo dyan. So, stay tuned lang tayo at alam ko malaking tulong ito sa ating mga mag-asawa. Good afternoon, Marit. Alright. Okay. Ngayon, pakinggan din namin si Brother Rudy. Magandang tanghali pong muli sa ating lahat, sa mga masugid naming taga-subaybay ng programang The Baptist Lunch. Muli po kami nagbabalik upang muli bawat isa ay tumanggap ng pagpapala mula sa salita ng Diyos at sa mga bagay-bagay na pag-uusapan po natin. So sa aking mga kasamahan sa Makati West, please tune in lamang po, at sa mga kasama ko sa CSI Riders, kailangan natin to, for we know na marami pong pamilya ang nangangailangan po ng pag-aayos ng pagsasama. Thank you so much and God bless you all. Alright. Amen. Thank you, Brother Rudy. Brother Noel. Amen. Isang mapagpalang tanghali muli sa bawat isa, at salamat sa Diyos na narito po muli tayo upang ating talakayin kung paano po natin maisaayos ang ating pamilya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Huwag po kayong alis. Magandang tanghali muli. Alright. John Hill. Magandang tanghali po sa bawat isa po sa atin. Muli ay nagbabalik po tayo sa area, ang programa nating The Baptist Lunch. And magandang tanghali po sa Southmoor family and sa lahat ng mga tatay. I already forwarded the link para po sa atin. That's why I would like to request everyone na patuloy po tayo maging pagpapala. Mga tatay, naka-break man kayo sa trabaho. It's time for you to watch the program and grow more para sa ikaayos ng ating relasyon sa ating asawa. God bless you all. Alright. Amen. At salamat sa Panginoon na meron tayong magandang araw po ngayon, mga kapatid. Ano? And ako'y naniniwala na tayo po ay pagpapalain ng Panginoon sa ating programa at mapakinggan po ngayon. Ano? Maganda ho yun eh. Bigyan muna natin ng konting pagkakataon na makapagsalita po yung aking mga kasama rito kasi alam nyo minsan naiiwan po, hindi na nakakapagsalita tuloy. Yung usapan namin, pag hindi nakapagsalita, walang kain eh. Kaya bibigyan ko muna ulit ng pagkakataon makapagsalita. Alright, Brother Rudy. Alright. So muli po, maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob na muli makapagbahagi po sa atin ng kaalaman mula sa Panginoon upang ma-avoid natin itong third-party liability. So, mga kapatid, kung atin pong papansinin, lalong-lalo na po, sa mga nagkaroon na o nasa kasalukuyang nasa kalagayan po na meron pong third party. At warning sa mga magkakaroon pa lang. At saka warning sa mga magkakaroon pa lang. Ngayon pa lang, makinig na tayo sa ating pinag-aaralan. Sapagkat, sabi nga nila, ang pinakapangit sa lahat ay yung magsisika sa bandang huli. Yeah. Okay? Amen. Ang pagsisihan mo, ang bunga ng maling desisyon na ginawa mo. Yan ang pinakapangit ho. That's right. Sapagkat marami na po ang nagtangka na pasukin ang bagay na ito. Pero sabi nga, sa bandang huli, napakapait po ng kinahantungan. Yeah. Okay? Hindi po palibasa ikaw ay may pera, may kapangyarihan at may kakayanan, kayable ang lahat. Tandaan natin na ang pinakadulo at ang tagumpay ay yung merong ka pa ring uuwian na magandang pamilya sa bandang huli. Yeah. Okay? Yeah. Tandaan natin na ang pamilya natin, yan ang nagdadala ng tunog o ng honor na meron tayo. Sapagkat kung sira ang ating pamilya, para ano pa ang tagumpay na meron tayo? Right. That's right. Ano po? That's Kaya right. nga, dito po sa Biblia, marami pong talata rito na binigay si King Solomon
upang ang mga tao ay mawarningan patungkol sa mga bagay na ito. Sa una po, ibibigay ko po sa inyo na dapat makontento tayo o pagbutihan na lang natin ang ating pag-aasawa. Kung ano ang ibinigay ng Panginoon, yun na yun. Huwag na tayong humanap pa ng kung ano-ano. Kaya nga sabi rito ni King Solomon sa Proverbs chapter 5 in verse 18, let thy fountain be blessed and rejoice with the wife of thy youth. Yun. Alam nyo, mas maganda kung pag-igihin mo na lang, pansinin mo, paglaanan mo ng panahon ang iyong asawa kaysa maghanap ka pa ng lambing sa iba. Sapagkat, alam nyo po yung salitang lambing, kakaiba sapagkat sabi rito, for the lips of the strange woman drop as an honeycomb and her mouth is smoother than oil. Ganyan katindi kapag ang babae o ibang tao naglalambing. Yeah. Kapag ang strangers, humanap ka ng pansin o ng simpatya sa iba, parang napakatamis lagi pakinggan ng mga bagay na yan. Strange lang yan sa una. Strange lang yan sa una. Yes. Pero magwawakas din yan sa parehas lang. Yeah. Yan o, ang totoo niyan. But her end is bitter as wormwood, sharp as a two-edged sword. Isipin nyo ito, no? Ganyang katalas naman. Brother Rudy, sino nagsasalita dyan? Si King Solomon po, mga Sino si King Solomon? King Solomon ay siya po ay ang May maganda bang, pinaka-wisest. may maganda bang karanasan yan? Kung karanasan lang ang pag-uusapan ay talagang sulit na sulit. Bakit naman? Anong Ay, karanasan? Meron anong alam mo na karanasan diyan ni Solomon? Kasi kung karanasan patungkol sa third party ay overqualified ito. Sapagkat Ilan ang kanyang third party na may na alam mo? 300 concubines ang meron ito. Matindi. Ay palagay ko naniniwala ako diyan sa binasa mo na yan. Lampasan pa ito, mga kapatid. Kaya nga kung kaalaman lang, 300 party. aba 300 parties, abay, Ilang liabilities meron yan, ano? aba, napakatindi nito, mga kapatid. Pero Kaya nga, sobrang manyaman ni Solomon kasi dinalang araw dito sa Pilipinas yung mga ginto niya. kaya nga yung iba, yung ibang mga naniniwala na nasa Pilipinas daw ang ginto, Hanapin na lang ay nila. hinahanap-hanap hanggang ngayon. Kaya nga meron silang liabilities eh. So, mga kapatid, ganito ang kinahantungan. Sa madaling salita, mas mapait pa sa kamatayan, sabi pa ni Solomon, ang kanyang naranasan. Bunga nitong tinatawag na liabilities na meron siya sa kanyang buhay. Yeah, yun ang liabilities. Yung mapait pa sa kamatayan. Abay, pambira. Pambira, grabing liabilities talaga na naranasan ni Solomon. Ano? Mas mapait. You see? Mas mapait kaysa kamatayan. Wow. Grabing liabilities yung kapatid. Abay, Grabe yun. isa pa sa mga sinabi niya po rito sa chapter 5 verse 10, lest strangers be filled with thy wealth and thy labors be in the house of strangers. And thou mourn at last when thy flesh and thy body are consumed, and say, how I hate instruction and my heart Yun, is my nagsisisi na. reproof. Nagsisisi na. Andun na po yung pagsisisi. Pagkatapos mag-consume yung alin. Na-consume na ang lahat. Yung kanyang flesh, Oh. yung body niya. Alam mo, and then maririnig mo yan eh. Maririnig mo minsan yan eh. Sinasabi, pagkatapos mong makuhang lahat-lahat. Di ba? Oh, yes. Nasa K-drama. Tama ho kayo Kasi- dyan. Pero mga kapatid, alam niyo po, hindi, katulad sinasabi po natin dito, at binabalangkas po natin ito, no? Hindi ito para ihiya ang isa. Alam mo, ito para, at saka hindi po ito, mga kapatid, sa panlalaking problema lang. Problema ho ito ng lalaki at babae. Saka sasabihin, minsan kapatid, pinag-uusapan lang natin, ang parang may virginity lang ay yung babae. Hindi po eh. Ano po ang ibig sabihin, mga kapatid, ng virginity? Isa lang ang alam po natin yan eh. Kaya pambabae lang ang nasa isip natin. Ang point dito is not virginity per se. Ang point dito is purity. And both men and women ay meron pong purity na iniingatan. You see? Para parehas po tayo nag-iingat ng purity.
You see, sana nga mga kapatid, kung mga alam lamang natin ito nung araw hindi na sana na-experience ito mga kapatid ng mga kasama ko rito Yeah. Yeah. Amen. That's right. lahat naman po tayo merong tinatawag na past mga kapatid. Pero iba ho yung magdidwell ka sa past. You can get out from the past. Yeah. Di ba? Lahat may past. Kaya hindi ka naman dapat mahiya sa past mo Past na yun You see, ang nakakahiya doon kung mag-stay ka at mag-dwell ka sa past. You see? So you can get out from it. Now, ang point mga kapatid is, ngayon, sa mga nandidiyan, paano po tayo aalis? You see? Right. So, after realizing kung ano yung condition na nandito na po, na nai-involve ka sa third party. See, bakit kinakailangan mag-involve ka doon? Bakit kinakailangan magpakatagal-tagal ka? Sabi ko nga nung nakaraan mga kapatid, ngayon narinig niyo po ngayon kay Brother Rudy na binalangkas niya mula sa experience mga kapatid ni King Solomon na nagkaroon ng 300 liabilities. Right. Hindi lang 300 liabilities. Ilang liabilities meron ang bawat isa? 300 yun, mga kapatid. Ay baka 300 times 300 yun. Oh, magkano yun? Ilan yun? See? Abay, matindi po mga kapatid. So, ang totoo niyan mga kapatid, hindi lang 300 sa bawat isa Sa isang lalaki o sa isang babae, baka 1,000 liabilities po yan. Oh, di ba? Hindi na mabilang mga kapatid. Hindi mo na mabilang na katulad ng buhangin at ng mga bituin. Kasi most of the time, nabibigyan ka pa ng bituin ng iyong third party. Yan ang matindi po yan. That's right. You see, nakakita na kayo, dumidilim na ang paningin niya. Pambihira. Kaya kailangan doon, tigilan na yan. Yung pala, sinasakal siya, kaya dumidilim ang paningin. See? So, mga kapatid, tingnan po natin ang mabuti. Ang binabalangkas na ito, napakaganda. Ho? At dito'y marami ho tayo masisilip dito, marami tayong makikita, marami po tayong matutunan, paano natin maiwasan. You see, now, yung patungo pa lamang doon, ipinapakita po namin kung saan kayo paroroon. Ano ang inyong destinasyon pag nagpatuloy kayo sa pagpapakyut ninyo? Yeah. Diba? Alam lang natin pumorma, alam natin mambola, alam natin, dating. Pero, mga kapatid, alam nyo ba kung saan kayo paroroon? Yeah. You see? So, ano yung kahantungan? Yan ang pinapakita namin sa inyo. Okay? Now, sa mga naruroon na, ginigising namin kayo sa kalagayan ninyo. Baka hindi nyo alam, nandun kayo sa kalagayan na ito, and you do not know how to get out from it. And dyan po tayo magdiduel ngayon. Bibigyan po natin ng pansin ngayon. Kung nandoon ka na, at hindi mo gaano nakikita yung kalagayan mo, magigising ka ngayon. Ngayon, pag nagising ka, paano ka? Anong step na gagawin mo or steps na gagawin mo para umalis ka doon? Alright? Sige, meron ka pa bang idadagdag, Brother Rudy, doon sa sinabi mo? Yeah, sa mga naroon na, yan na po yung pinakamahirap na parte. Kasi magsisi ka man, marami nang nasugatan at marami na rin nasaktan. Marami nang involved, marami nang mapapahiya, marami nang pangalan na dapat ingatan. So, alalahanin natin sa Nariana. Meron nga akong kakilala kasi na talagang hanggang ngayon, hirap na hirap siya kung paano siya makakaalis sa kalagayan niyang ganyan. Baka mabanggit mo ang pangalan, wag naman. Ha? Hindi ko pa babanggitin, hindi ko. Talagang hirap na hirap. Sapagkat kahit anong gawin niya na pagpaplano na siya'y aalis sa ganyang klaseng kalagayan, gusto niyang iwasto ang mali. Sabi nga, mahirap na. Mga kapatid, nahihirapan na siya. Parang unggoy na may hawak na ng saging, ano? Yeah, parang hindi niya maiwasang hindi matikman yung saging kapag ganun ang kalagayan Yeah. Pero dito mga kapatid, isa sa nakita ko, ang kailangan lang talaga panghawakan mo ang katotohanan ng prinsipyo ng salita ng Diyos Yun. upang ikaw ay makaiwas. Ngayon, i-hold mo yan dyan, kapatid. At sapagkat, eto po kasi, maaaring yung iba sa inyo, ang kakulangan po dito is education, Bible education. Yeah. Wala po tayong ganun. Wala po kayong prinsipyo. At yung iba naman talagang walang-wala talaga. Hindi lamang kakulangan. You see, now, kaninang umaga, meron po akong binitawan sa aking devotion. Sa devotional na pinamahagi ko po. You see, if you don't know what you deserve,
you will get what you don't deserve. You see, dapat ang makukuha mo, yung deserve ka. Pero pag hindi mo alam kung ano ang para sa iyo, makukuha mo yung hindi para sa iyo. Yun ang Yeah. ibig sabihin po noon. Kaya, ngayon, nagsasuffer ka, bit mo ngayon yung hindi naman para sa iyo, kasi hindi mo alam kung yung hindi para sa iyo. Hindi po ba nakakalungkot yan? Ang hawak-hawak mo na inaari mo, ay hindi naman pala sa iyo. Yeah. Uh-oh. Amen. Wala yatang nagulat doon. That's right. Yeah. So, yun ang problema eh. At ang alam mo naman yan mga kapatid, wag ho kayong, alam nyo, kaya sabi ko sa inyo, ginigising namin kayo kung nandiyan kayo sa kalagayan na yan. So, ang inyong inaari ngayon, o hindi mo man inaari, pero ay tinuturing mo ng pag-aari, ay hindi naman pala sa'yo. Yeah. Bakit? Hindi mo alam kung sino ang para sa'yo. Yeah. Kasi definitely, kung yan ay pag-aari na ng iba at yan ay asawa ng iba, hindi mo na kinakailang kunin yan sapagkat maliwanag na hindi yan para sa iyo. Yeah. Amen. Hindi That's mo right. deserve yan. Hindi ka karapat-dapat dyan. Uh-huh. Alam mo ginagawa mo? Ibababa mo lamang ang iyong sarili. Yeah. See? Now, gusto mo ba sa kalagayan na mas mababa pa sa iyong sarili? Ayaw nating i-step down. Ayaw nating ibaba tayo ng ibang tao. Pero mismong tayo na rin ang nagbababa sa ating sarili once you get involved in this liability, third party. You see? So, once you get involved in this, binababa mo yung sarili mo. So, inilagay mo ang sarili mo sa kalagayan na mas mababa sa pagtingin pa ng ibang nagbababa sa iyo. You see? And you don't like it. You don't deserve it. At sinabi ko na nga po yan ng mga nakaraan na you deserve the best. Yes. You deserve the best. Amen. Huwag mong gawing mumurahin yung sarili mo. Yeah. Yeah. You see, huwag mong gawing mumurahin. Hindi. Listen, you are created in the image of God. Yeah. Okay? Hindi tama na ibaba mo sa mababang presyo ang sarili mo. Yeah. Mahal ka ng Diyos at ikaw ay isang created na ng Diyos na sinasabi nga ni David, wondrously, wonderfully made. Yeah. You are wonderfully made by God. Then why cheapen yourself? You see? So kaya mahalaga ka sa harapan ng Panginoon. Kaya makikita po natin dito mga kapatid na yung binabalangkas kanina ni Brother Rudy, tignan nyo, kung nandiyan ka situation na yan, tignan mo muna. Do you deserve it? Yeah. See? Deserve ka ba nga sa ganyan? Now, if you don't know what you deserve, then ngayon sinasabi namin sa iyo, you are wonderfully made Yeah. by God. Amen. You are created in the image of God. Ha? Napakahalaga ka sa Diyos. Napakahalaga ka sa Diyos. Kaya, yan muna sasabihin ko sa iyo ngayon. Mamaya dadagdagan ko yan mga kapatid, okay? Let's hear from Brother Willie. Si Brother Willie ay meron pong sasabihin. At alam niyo si Brother Willie, salamat sa Panginoon. Nagkabul sa alam ko, may duty po ito at pero break naman po ngayon. Hindi naman po siya nagnanakaw. At ito ay nagnanakaw ng oras ng gobyerno. Pero alam niyo mga kapatid, malaking tulong po ito sa lahat ng mga nasa gobyerno. In fact, itong ginagawa niya po mga kapatid, napakatindi po ito. No? Magandang patuto po ito sa mga armed forces, bagamat minsan ang armed forces ay merong label na ganito. Pero pinatutunayan ni Brother Willie bilang captain in the Navy mga kapatid, na hindi lahat ng nasa serbisyo ay loko-loko. Right. Yeah. Okay? Amen. All right, Brother Willie. Button yata. Yeah. Yeah, okay. Saan ba? Na-mute yata. Magandang hapon po sa ating lahat at napakaganda po ng pinag-uusapan po natin. At alam niyo po ba na karamihan po ng may third party ay talagang tinatago po yan. Mm-hmm. Bakit po natin tinatago? Kasi nahihiya po tayo. Nahihiya po tayo. Napakasimple, Yeah. ano? Amen. Malay ang tago po natin, tinatago po natin. Wala po ewan ko lang kung meron talagang lantaran. Meron siguro,
there are some, but Halos halos sa lahat. pananampalataya, ayon na sa kanilang pananampalataya yun. Yes, sir. Ayon, halos lahat ng nakita kong merong third-party liability ay dinideny nila, itinatago nila, at nagsisinungaling talaga sila sa kanilang asawa. But maliwanag po sa Bible, sabi, your sins will find you out. Lalabas at lalabas ang katotohanan. At alam nyo na po, kung isipin na po natin, ano pong magiging resulta nun, ay napakapait, napakasakit. Kaya nga po nabanggit ni Brother Rudy kung ano magiging resulta ng gagawin natin, kaya dapat iwasan natin. But ang pinag-uusapan po natin, ang pinakapunto po natin ngayon ay paano po umiwas. Paano po tayo dumating sa point na ayusin natin. Okay? So siguro, ang karapat-dapat na gawin natin is we should be determined. Dapat determinado tayong mag-ayos. Kasi alam natin na magiging resulta eh. Kaya nga maganda itong programa kasi nasabi na ng mga kapatiran natin, mga fathers dito na, at sinabi na rin ng pastor natin kung anong magiging resulta. At kung i-evaluate natin yung sarili natin, ginawa tayo ng Panginoon, sa image ng Panginoon, at karapat-dapat na maging maayos tayo. Okay? So, kung tunay na gusto talaga natin mag-pull out from that problem of third-party liability, dapat we should be determined. So, ibig sabihin nun, dapat determinado tayo talagang ayusin to. Kasi kung wala tayong determination, ay magkakaroon pa rin tayo ng problema. Haharapin pa rin natin yung... Babalik at babalik. Babalik at babalik. Kaya nga sabi sa kanta nagsimula sa patikim-tikim. At pinilit kong gustuhin. Yan yung mga awiting makikita natin na dyan nagsisimula ang lahat patikim-tikim lang. But, yun nga, katulad na sabi ko, kailangan maging determinado tayo. At kung determinado tayo, handa nating harapin... tikim-tikim na yun. handa nating harapin yung consequences ng mga bagay na yan. But ang kinakailangan po natin, una sa lahat, i-confess natin yung ating kasalanan. Because He is faithful and just to forgive our sins. Tapat ang Panginoon na patawarin tayo sa ating kasalanan. Although, meron pa rin consequences sa ginawa natin, but kung gusto talaga nating maayos, ipanalangin natin sa Panginoon, i-confess natin yung ating kasalanan, at ayusin natin at maayos yan sa biyaya ng Panginoon. All right. Maganda po yan. Kaya maging determinado po tayo. Pagka gusto nyo makita niyan, makalabas po sa ganyang klaseng problema, isipin nyo ngayon, ano yung pinasok nyo? Do I really deserve this? Now, if your decision at you came up with a decision na, okay, I don't deserve this. I need to get out from this. Ngayon, kung kinakailangan lumabas ka, anong gagawin mo? Be determined. Lalabas ako. Alright? Of course, mga kapatid, mag-usap ng maayos. Mag-usap ng maayos. Eto, tatandaan nyo po, mga kapatid, bago ko ituloy po yan, dapat isipin nyo na ang ititreasure nyo lamang sa buhay nyo. Ang lahat ng tinitreasure mo sa buhay mo, ayan yung pinaglaban mo na nahirapan ka. You see, you will only treasure what you fought hard to get. Di ba? Ganyan yan. So, ito yung pinaglalaban mo, alright, stand for it. Sabihin natin na nahulog ka lang. Sabihin natin na medyo na-tempt ka lang. Sabihin natin na natukso ka lang. Pero pwede namang minsan sabihin na utukso, layuan mo ako Kala ni Willie siya lang may alam na kantang gano'n. Pero mga kapatid, pwedeng sabihin po yun. Alright? And then, bumalik ka doon sa kalagayan na you deserve it. Aalis ako sa kalagayan na hindi ko deserve. Babalik ako sa kalagayan kung saan ako deserve, at ito ang plano ng Diyos sa buhay ko. Back doon sa sinabi ko sa inyo. Bago ka nag-asawa, ano yung plano mo? Balikan mo. Gusto mo magkaroon ng pamilya, magkaroon ka ng anak, at buo. Wala kang plinano na wasakin ang iyong pamilya. Walang nag-asawa na sabi niya, in 5 years, wawasakin ko to. Wala hong ganun That's true. Gusto mo tuloy-tuloy. Gusto mo tuloy-tuloy.
ang saya ng pamilya ay tuloy-tuluyan. Alright? Kaya kinakailangan bigyan natin ng pansin ito mga kapatid, no? Maging determinado ka na ano man ang mangyari, itutuloy ko itong plano. Kakausapin ko ang aking partner o ang aking third party at ako na mag-uusap kami na maayos. Ito ang naging kalagayan natin. Amen. Wala tayong kasiyahan bagamat nagsasama tayo ng ganito pero hindi tayo masaya kasi alam kong may asawa ka, alam kong may asawa ko, and wag na nating hintayin na magkandamatay pa ang mga partner tayo para partner natin para magkasama tayo. No, hindi. Hindi ho mangyayari yan. Sabi ko nga sa inyo, ang third party ang hinihintay lamang niyan ay kamatayan ng kanyang asawang kamatay. Parang vice-presidente, para maging presidente, hintayin mo kamatayan ng presidente. Yeah. So, hindi ho ganun dapat. Nakakalungkot po yan. At sa atin, mga kapatid, makikita mo yung liabilities. Sabi ko nga po sa inyo, matindi ang liabilities yan. It looks great, but at the end, it's grief, not great. It looks great sa harapan, sa una. Yeah. Pero bandang huli, at the end, you will feel great guilt. There is guilt and there is grief. Okay? So, kaya mga kapatid, isipin nyo mabuti yung kalagayan na yan. Kaya pinapakita po namin sa inyo yung inyong patutunguhan o inyong kalagayan ngayon. Kaya, alam nyo, may binabanggit po si Paul sa aklat po ng Ephesians. Babasahin ko po ito, no? Para mabigyan ko ng pagkakataon yung iba na may masasabi rin tungkol sa bagay nito. Amen. Ang sabi po ng Biblia sa chapter 5, the book of Ephesians, in verse number 14, wherefore he saith, awake thou that sleepest. Okay? Magising na yung mga natutulog. At yung mga, and arise from the dead, and Christ shall give the light. You see that? Now in verse number 15, see then that you walk circumspectly, not as fools. Okay? Hindi katulad ng isang mangmang, but as wise. You see? But as wise. Anong nang mangyayari? Anong verse number 16? Maganda po ito, mga kapatid. Right. Redeeming the time, because the days are evil. Yeah. You see? Mga kapatid, ang panahon ay hindi ho pabuti ng pabuti kundi pasama ng pasama sa nakikita po natin kalagayan ngayon. Now, sa kalagayan mo na yan, kung hindi mo iisipin, kung hindi ka gagawa ng sinasabi ka rin ni Brother Willie, na kinakailangan gumawa ka ng decision at Amen. maging determinado ka sa decision mo, kung hindi mo gagawin mo yon, I'm telling you, pasama ng pasama yan. Pasama ng pasama yan. Look, una, nawala ng partner at nagkaroon ng kaagaw yung asawa, yung isa, yung totoong asawa. Pangalawa, nawala ng mga magulang yung kanyang anak. Hindi po ba? So, it's getting worse. It's not getting well. Amen. Wala ho. Kaya sabi ko nga po sa inyo, nung nakaraan, magtatapos yan sa hindi maganda. Magtatapos yan ay pasama ng pasama. Kaya ikaw naman, ito naman ho yan. Hindi ka pa bata. Right. Amen. Nakita niyo po yung salubong ng mga pangyayari. Pag-aralan niyo mabuti. That's right. Salubong ng pangyayari. Yung kasalanan, pasama ng pasama. Ikaw naman, patanda ng patanda. Pag nagtagpo kayo sa masama, ay matanda ka na. Right. Ang hirap Amen. nun. That's right. Ay, grabe yung pain, grabe yung grief, grabe yung magiging kalagayan. Kung kailan ka pa tumanda, doon pa na pasama. Yeah. Kasi Yeah. pasama ng pasama, patanda ng patanda, Yeah. nagsalubong. Yeah. Amen. Paano mo makakayanan pa lalong umalis dyan? Yeah. You see, mas mahirap na umalis kung patatagalin nyo pa. Yun. Kasi pasama ng pasama yan at patanda ng patanda. Alam naman natin na may kahinaan ng matanda. Yes, sir. Oh, Amen. eh kung aalis ka pa dyan, ang matindi nito kung tumanda ka sa kasalanan. Yeah. That's Yeah. it. Napakahirap na tumanda sa kasalanan. Amen. You need to get out from it. You see, be determined, sabi nga ni Brother Willie, you have to stop it. You see, at isipin mo, sa sarili mo, tumatanda ka, don't be guilty sa ganyang klaseng kalagayan. Yeah. Tanda ka na. Alright? Saan nakita niyo po yan? Kaya sabi ngayon ni Paul, redeeming the time. Yeah. Apurahin mo, yamanin mo, buy out the time. Yeah. Kukunin ko to. Yung
oras na ito, panahon na ito, na pwede ko pang baguhin ang lahat. Pwede pa ako, sabi nga ng iba dyan you can start all over again. Pero mga kapatid, how can you start all over again if you will not get out, make up your mind to get out from it? Yeah. Yeah. You see, Amen. how can you start if you're still there? You see, so make up your mind and then get out from it. Kasi, alam niyo mga kapatid, to be honest, there is no peace of mind Yeah. sa kasalanan. That's Amen. Walang peace of mind. Yeah. And That's imagine kung kapag ka ikay tumanda na wala kang peace of mind. Yes, sir. You see? Amen. Tumanda ka na, wala ka pang kapayapaan. Yeah. Napakahirap po yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang tindi, nagsasalubong yung pagiging worst. No? Yung pagiging worst, nasa height ng kasalanan, nasa height ka rin ng edad mo. Yeah. See? Nasamantala ngayon, habang bata ka pa't malakas ka pa, make up your mind. Yeah, that's right. Go back to where you belong. That's Yeah. Kaya kung meron man kayo mga kapatid, nasa kalagayan kayong ganyan, pag-aralan nyo mabuti, maghiwalay kayo ng maayos. Yeah. Kasi Yeah. parehas naman kayo nakarealize ng inyong sariling kalagayan. Amen. Na-realize nyo, inuulit ko po, anumang papeles ang hawak-hawak nyo ngayon, yan ho'y inaprubahan ng tao at hindi ng Diyos. Yeah. Huwag Yeah. kayong masyadong mag-lean, magtiwala sa inaprubahan ng tao. Ang tanong ko ngayon, yung bang inaprubahan ng tao na yan na hawak-hawak nyo at pinangahawakan ninyo, inaprubahan kaya yan ng Diyos? Amen. See? So, tandaan nyo, it's getting worse. Lalong-lalo na pag nagkaroon kayo ng bunga. Yeah, that's true. Yan ang sinasabi ko. Sin is getting worse. Patindi ng patindi. Bakit? Magkakabunga kayo. Lalong mahirap ka nang umalis kasi isipin nyo na naman, paano to pag inalis ako, wala nang tatay ito. Paano to pag umalis kami, naghiwalay kami, wala nang nanay ito. Hindi nyo ba naisip yan nung una na yung mga anak nyong iniwan, see that? So, do you understand what I'm saying? It's getting worse. It's getting complicated. Things are getting complicated, kapatid. It's not getting well. Yes. You see? So you better get out from it. Be determined na habang ganyan pa, may pagkakataon pa, maliit pa lamang, alright, sabihin nyo kay Satanas, no, hindi kami mananatiling linlang. Pwede kaming magbago, pwede naming ayusin ang lahat ng ito. Yeah. Mag-usap ng mabuti. Kung kinakailangan magtulungan after that, magtulungan na lamang. Pero alisin yung attachment sa isa't isa. You try to make up this decision na i-detach mo yung sarili mo. You see? Kaya nga pagka may nanliligaw sa inyo, mga kapatid, pagka Ayan. mayroong nagpapakit sa inyo, huwag ka na magpakit kasi you're already attached. You see? You're not single, you are attached. You see? Kaya kinakailangan makita ho natin ang mga kalagayan na ito, mga kapatid. Kaya sabi ni Paul, redeeming the time. Samantalahin mo na ngayon. While you have the time, redeem it. Yeah. While there's still time, redeem it. Yup. Buy out the time. Yeah. Get it. And awake out of sleep. Yeah. Arise from the dead. Yo. You see? And God will give you the light. Yeah, You that's see, true. do you understand kung kailan nangyayari ito? Ngayon, binibigyan na ka na ng Diyos. Pinaliliwanag na sa iyo lahat ng Diyos sapagkat sa parabang sa mga taong ganito, alam mo, ano sabi nyo? Anong mga kataga ninyo? Parang wala na akong makitang umaga. Wow. Ang haba ng Ng gabi. Wala na yatang umaga. You see, mga kapatid, kaibigan, meron pang umaga. Yeah. Just awake out of sleep and arise from the dead. And God is giving you the light right now. Yep. We're trying to Amen. help you. You see, you don't deserve that condition right now. Yeah. Hindi yan ang lugar para sa iyo. Hindi yan ang taong para sa iyo. Gumawa ka, mag-usap kayo, sasabihin mo sa kanya, ano man tawagin, tawagan kayo. All right. I don't think we deserve our condition right now. Yeah. Amen. Hindi to para sa atin. Yup. Mas mamahalin tayo. Amen. Mas precious tayo sa paningin ng Diyos. Amen. You see, akalain mo kapag ang isang tao ay matuwid, kahit kamatayan niya, precious pa rin sa Diyos. Mhm. You see, napakabuti ng Diyos, kapatid. At hindi ang paghihiwalay niyo ang katapusan ng mundo. Amen. No. Yan ang pasimula ng pagpapala ninyo. Yeah. Alright? So, dadagdagan pa po natin yan sa mga susunod, mga kapatid. Bibingwan ang pagkakataon yung mga kasama ko rito. Brother Lamson, meron ka bang Yes, sir. gustong bagitin?
Good afternoon muli sa mga viewers natin. I agree with you, sir, kanina, sinabi at saka yung sinabi ni Sir Willie, sir, yung dapat maging determinado at yung redeeming the time. Ngayon Yeah. na, magdesisyon ka na ngayon. Sapagkat may Move kwento lang on, ako, para sir. mag-move on. Yes, Yan sir. ang mga sinasabi natin. Ngayon Hindi na. ako makamove on eh. Oh, yun na, pagkakataon nyo na to. Move on! Amen. Ngayon na, sapagkat hindi mo alam ang mangyari sa'yo Yeah, kinabukasan. yeah. May kwento lang ako, sir, na Yeah. meron akong kakilala. Mhm. May third party ito. Baka Actually, mapangalanan mo rin, ha? Yes, sir. Wag. Wag, sir. Hindi ko ano to, sir. Hindi maayos yung paghihiwalay dun sa kabila. So, ibig sabihin, tatlo. May third party ito. So, ngayon, sir, ay ito, sir, is namatay siya yung lalaki ngayon. Namatay. So, with that, nagkaroon na ng problema. Nag-away-away na yung magkabila. Pati yung mga anak, apektado, pati yung mga kaibigan, ayan na, nag-away-away na. So, yun ang naging problema. Bakit na yung mga may third party na hindi nyo agad inayos? Kaya dapat Yun. ayusin na kasi... Hanggat maaga pa. Habang maaga pa. Yeah. Habang buhay pa kayo. Sapagkat Yun. hindi nyo alam, Yeah. kung hindi nyo alam yung nangyayari sa iniwanan nyo. Yun. Hindi nyo alam. Pati yung mga anak, pati kaibigan, ayan na, nag-away-away na, pati sa social media, ayan na, apektado na lahat. Kaya malaki ang epekto pag hindi ka naging determinado at hindi mo inaksyonan na ngayon agad Yeah. yung inyong liability. Kaya ayusin mo na yung liability mo at yung liability na yan, gawin mong asset. Yun. Wala sa salin. Yun. Tama. Gawin mong asset yung liability. Eh, yung iba, wala nang asset. Puro liabilities na lang. Unti-unti mong, kumbaga, kung kaya mong So, yung liability, sinasabi mo, yung liability ay pwede maging asset. pwede maging asset Yeah. yan. sir. Kung gagawan mo ng paraan. Gawin mo ng Yeah, paraan. yung sinasabi ni Brother Willie. Maging determinado ka na, alisan mo. Yes, sir. Maganda So, yung yung sinasabi mo. liabilities yan. dapat gawin nating asset. Yun. Yeah. So, meron dito, sir, na talata lang, basahin ko lang, para hindi tayo magkaroon ng liability. Sabi nga ni Paul dito, sir, sa chapter 1 Corinthians chapter 7, verse 1 to 3 to, Now concerning the things whereof ye wrote unto me, it is good for a man not to touch a woman. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Yeah. Let the husband render unto the wife due benevolence. Ulitin ko, due benevolence. And likewise also the wife unto the husband. Yeah. So dito, sir, para maiwasan natin, mga viewers natin, mga kasama natin, ay let us be good to our wife or to our husband. Dapat maging maayos tayo at yung iba kasi kung minsan ay wala silang communication, hindi sila nag-usap-usap at kung ano-ano yung kinakausap nila kaya tuloy nagkaroon sila ng affair dun sa isang wife or isang husband. Kaya dapat, sabi nga ni Paul, ang advice niya dito ay dapat you have a due benevolence to your husband or to your Yeah. wife. That's right. So, Yeah. it is good. Dapat maging good ka, maging generous ka. At yung iba kasi, iba yung naging generous sila sa iba. Hindi sila generous sa kanilang asawa. Yun. Amen. bigat. Kaya nagkaroon sila ng liability. So, dahil na nagpakita sila ng generosity doon sa isang, halimbawa sa lalaki, nagpakita ng generosity doon sa isang babae, ayan tuloy, yung babae Nagkahulugan. ay ayaw nang humiwalay sa kanya. Yeah. Sapagkat Yeah. very generous ito. Yeah. Kaya dapat doon tayo maging generous doon sa mismong asawa natin. Amen. Huwag doon sa kabila. Yeah. Kaya para maiwasan natin yung liability. Yeah. Sapagkat yung pag-aari natin ay hindi ito habang buhay. Nauubos Yeah. din ito. Tama yun. Nauubos din ito. Kaya huwag Right. tayo maging generous sa kabila. Doon Yeah. tayo maging generous sa mismong asawa natin na sinasabi ni Paul dito. Yeah. Amen. So, ang daming ibig sabihin ng benevolence eh. Yeah. Good, generous, tapos Yeah. dapat Yeah. maging kwan ka. Yung continuous yung communication nyo. Kasi Wow. kung nawawala yung communication, dun yung isa maghahanap ng kausap. Yun. Kaya dapat ang dalawang mag-asawa ay parating mag-usap. Amen. Mag-usap kayo parati para maiwasan natin itong third liability. Yeah. At para magkaroon tayo ng maraming asset, hindi liability. Yeah. So, yun lang po ang masabi ko, Pastor, Yeah, amen. sa isang mag-asawa. That's good. At alam nyo mga kapatid, kinakailangan talaga na bibigyan natin ng pansin ito. Ano? At napakaganda yung sinabi na yun ni Brother Lamsel.
Kung tayo po ay talagang merong nakikita natin na magbabae man, maglalaki, na may involved ka sa third party, tingnan mo na kaagad, okay, ano yung ginagawa ko at anong inaasahan ko? Alright? Ano yung ginagawa ko sa asawa ko at anong aasahan ko rito kung ako'y magi-involved sa third party? Yeah. Anong aasahan ko? You say, ako maging totoong asawa niya? You say, tandaan niyo po ito, pagka kayo'y pangalawa, mananatili kayong pangalawa. Yeah. Yeah. Amen. That's right. See, That's the point. Amen. walang papel sa ibabaw ng lupang ito na pwedeng mag-legalize ng illegal sa Diyos. Yes, sir. That's right. Tandaan niyo po yan. Kahit na sabihin niyo, pinagawa niya ako ng bahay. Bilhin niya ako ng sasakyan. Sa akin, nasa akin yung kanyang ATM. Uy. Sa iyo na lahat yan. But it doesn't mean you're the legal wife or the legal husband. You see? Alin man dyan sa dalawa, magbabae, maglalaki, it applies. Yeah. Kapatid. So, hindi mo pwedeng asahan na anumang kabutihan igagawa sa iyo, sinasabi ni maliwanag yung binanggit na talata ni Brother Lamsel Yeah. Due benevolence. Kanino nga yun, Lamsel? Dapat ibigay yung due. Yung due, ha? Due. Yes, sir. Wag yung benevolence lang. May Yeah. nakalagay due Yeah. Ibigay mo kung kanino nararapat. That's right. Okay. Yeah. What is due to you? Now, Yeah. kanino yun? Ano sabi? Lamsel, kanino? Para kanino? Let the husband render unto the wife due benevolence. Yeah. What is due to wife? Yung husband pala. Amen. Sino magbibigay? Husband. Ng ano? Due benevolence. Kanino? So why? Sa wife. Maliwanag. Amen. Hindi sa iba. Yeah. Kasi kapag ka ibinigay yun sa iba, third na yun. Yeah. Third party na yun, mga kapatid. Amen. Ganon din naman yung wife. You see, minsan may ang wife, ang lupit-lupit. Alam nyo, ang lupit-lupit ng wife sa kanyang asawa. You see, hindi niya mapagtiyaga. Ngayon nagtsatsaga siya sa hindi niya asawa. Yes, sir. Abay, ang daming kalukuhan. Talagang Right. nakikita niyo mga kapatid kung paano tayo pinipilipit ng dyablo, kung paano tayo niluloko ng dyablo. Yung totoo ay ayaw nating magtiyaga. Yung hindi totoo, pinagtsatsagaan. Sa hindi totoo, mapagpasensya. Sa totoo, ay maiksi ang pasensya. Amen. Kasi, ay, pasensya niya. Ay. Alright. Kaya, Janel. Alright, magandang tanghali po muli. Alam mo, totoo po yan eh. At gusto ko rin pasumalian po, sir, yung sinabi ni Sir Rudy. Talagang katulad po dito sa binasa po na sumabang Teka lang, baka gusto ko lang idagdag pa kasi, mga kapatid, nakakahiya sa ating mga lalaki. Yeah. Pag sinabi natin, hindi ko maunawaan ang aking asawa O sino pa ang, bakit kung hindi mo unawaan ang iyong asawa, bakit hindi mo unawain? Yeah. Yeah. Sino Amen. unawain mo yung ibang babae? You see? That's Ganun right. din naman yung babae. Bakit hindi mo maunawaan? Alam mo, yung asawa ko ganito, yung asawa ko ganito, puro kakantsaw sa asawa mo. Yeah. Bakit hindi mo Amen. tulungang ayusin? You should be the assembler. Yeah. See? Kaya ka binigay ng Diyos sa Kanya. May assignment ka. Huwag Yeah. mong isipin yung responsibility ng asawang lalaki sa iyo, kundi isipin mo rin yung responsibility mo sa asawa mong lalaki. Yeah. Alright? Go ahead, John. Yeah, katulad po yung sinasabi ko nga, isa na rin po yan, maganda po yung sinabi dito sa Ephesians chapter 5 verse 17. Isa po ito sa mga kadugtong na sinabi niyo po kanina. Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. And it's very important sa ating mga lalaki na maunawaan natin, unang-una, it's God's will. Naniniwala tayo that, marami tayo sinasabing aksidente na magsama sa aksidente kasi hindi nasunod yung will ng Diyos. But if you started right, with your wife, halimbawa, for example, sa Tama atin yan. yan, pinakasalan Tama mo, ibig sabihin, That's ako good. po'y naniniwala, if God allowed you to marry your wife, na talaga yung pinakasalan mo, asawa mo, that's the will of God for you. You've got to understand that she is the will of God for you. Therefore, huwag ka maging unwise. Yeah. At unawain mo na siya yung asawa mo binigay sa'yo, hindi yung iba. Yeah. You see, very, very basic yan eh. It's because, minsan ayaw natin pakantsaw mga lalaki, pero, sorry po for the word, pero nagiging bobo. Hindi natin alam, magiging bobo ka, unlearned, unwise, fool, mangmang ka sa harap ng Diyos, at mismo sa harap ng salamin, alam mo sa sarili mo na ginagawa mo yung sarili mo na unwise ka, mangmang ka, fool ka. Kapag pumasok ka sa bagay ito, we have to accept the fact na yan yung totoo. Yan yung totoong kalagayan because
may binigay ng will sa iyo yung Diyos eh. Yeah. You see? So, kailangan mo unawain yun. Pangalawa, katulad nung sinabi rin kanina ni Pastor, panay ka kantsaw sa asawa mo. Yun nga ang tanong, inayos mo ba? Yun. Maliwanag po sinabi dyan kung ibabasahin pa po natin dyan sa verse number 28 ng chapter 5. So, ought men to love their wives as their own body. He that loveth his wife, loveth himself. So, Wow. kung kinakantsawan mo sarili mo, Man. kakantsaw-kantsaw rin. Kinakantsawan mo asawa mo, kakantsaw-kantsaw din yung sarili mo. Magre-reflect din sa'yo. Ikaw rin may kasalanan Yeah, doon. that's So, kung true. kakantsawan mo, hindi mo maunawaan yung asawa mo, ibig sabihin, hindi mo rin maunawaan sarili mo. Yun. Kung hindi mo, kaya kakantsawan mo man yung, kasi sabi ko nga po from the last meeting most of the time, the truth naman is, kaya ka pumasok sa bagay yan, hindi naman for some reasons na hindi ka kaya suportahan ng asawa mo. It's all about the flesh. Yeah, Yeah, that's yeah. true. That's Yeah. yung pinakaugat na Yeah. kasalanan is Ugat. flesh. Nagkaroon ka ng lust. Kaya napakahalaga Yeah. yung ugat. Talagang Yeah. malaman mo ang ugat. Totoo yan. Yan kailangan tanggapin nila that flesh talaga eh. Yeah. Walang iba, ako po sa nakita ko lang po sa panahon ko muna nag-asawa ko and sa panahon sa ira, kahit pa nung binata ko, talagang yung mga ganong kaso, kaya lang napapasok sa ganon, kasi lang, flesh lang talaga, walang ibang Yeah. reason. Last, katulad nga ng bakit ni Pastor, sex. Mhm. Yun lang Yun lang. minsan doon lang lahat nagkaroon ng attraction, puro physical. Ibig sabihin lang nun, pag pumasok ka sa gano'n, ibig sabihin, yun ay kapahayagan na talagang weak tayo spiritual. So, isa sa Amen. mga dapat nating tandaan dito, dapat nating makita sa oras na ito, sa ating mga asawang lalaki, napaka-importante na palakasin talaga ang spiritual. Yup. That's true. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki kahit masabihin mo physically attractive ka, kahit masabihin mo physically anumang attraction, kahit paano pang gamitin sa'yo ng diablo, if you have the spiritual strength from the Lord and from the principles of God's Word, it will be easy for you na, katulad sinasabi ni Sir Willie, you can be determined to get out of it. Yeah. As long as palakasin mo yung spiritual mo. Yup. Because flesh yan eh. So, Yeah. anong makakatalo sa flesh? Spiritual. Yeah. You see? Sabi nga nasa Bible naman May yan. battle lagi ang flesh saka spiritual. Yeah. Opo, yan po yung lagi sinasabi nating battle within eh. Naglalaban po yung sinful nature at divine nature eh. Kaya nga po yung sinasabi ko, it's very important sa ating mga lalaki, sa ating mga asawang lalaki, wag po nating baliwalayin. Ito lagi ko sinasabi ko rin po ito sa area eh. Nakakalungkot kaya kung mapansin nyo po sa church, dito na po sa church natin, yung Pastor Really sa witness, biyaya ng Panginoon medyo dumadami. Pero tayo po sa ating mga area leaders, nakikita natin sa area, sinong mas madali makapunta, magbasakop sa spiritual na kaayusan ng pamilya. Mostly nanay, di ba? Yung nakakasausap natin sa area. Because akala nating mga lalaki, pag kayo mga Bible, mahina ka, masay nyo ng kahinaan mo lalaki, hindi mo alam, yun yung pinakakailangan mong kalakasan spiritual bilang asawa, lalo na bilang asawang lalaki, para hindi ka mapapasok sa kasalanan na ito at masira yung pamilya mo. Yeah. And by doing that, you will be wise and you will understand more the will of God. Kaya nga po, ako lang po, encouragement ko lang po sa mga asawang lalaki, mag-pay attention tayo sa pagpapalakas ng spiritual. Amen. Because Satan will always use the flesh Yeah. para sirain tayo at papasukin tayo. Walang dito. magaling dyan, Amen. walang matibay dyan, walang malakas dyan kung walang Panginoon. Yes, sir. Right. Yan yung Amen. sinasabi natin kayo. Yeah. That's why for us It's to only by avoid... the grace of God. Yes, sir. That's why for us to avoid third-party liability, palakasin mo yung spiritual mo. Yeah, Para sa mga asawa lalaki, palakasin po natin. Wala po tayong pick. Gusto ko lamang po i-remind. Katulad po na lagi sinasabi ni Pastor Real, kami po nandito, hindi po kami perfect. Wala pong sinabi na after 10 years, malakas ka na spiritual. No, sir. Kahit po hanggat hindi bumabalik Every ang Panginoong day is Jesucristo. by the grace of God. Yes, sir. Amen. Kaya hanggat di bumabalik ang Panginoong Jesucristo at hindi tayo umuwi sa trono ng Diyos, kailangan tuloy-tuloy ang magbabalakas nating spiritual dahil nakatapak pa rin tayo sa mundo ng kasalanan. Kaya it's very important talaga to pay attention. For us to avoid third-party liability, it is very important that we strengthen our spiritual life para po sa Amen. mga asawang lalaki. Maraming salamat po. Dudugtungan ko lang po yun. At ito po gusto kong sabihin sa mga asawang lalaki at asawang babae na wala na pong iba, wala na pong mas hihigit na pagmamahal ang tunay na asawa. Yeah. Amen. Wala na po.
Kahit na may away. Kahit na po may away, wala pong magmamahal na kasing tulad ng tunay niyong asawa. Maghanap man kayo sa ibang lugar, maghanap man kayo sa kung saan-saan, walang kapalit yung pagmamahal ng tunay na asawa. Amen. Magkaroon man ng away, mga kapatid, away lang yan, ang pansamantala. Pero yan yung sinasabi ko. Dapat matuto. Kanina umaga, kung nabasa nyo na yung aking devotional, matuto tayo mag-turn down ng mga nag-o-offer ng pansamantalang kaligayahan Yeah. na That's merong kaakibat na pangmatagalang kahirapan. Amen. Yeah. Yan po sir yung sinabi ni Sir. Maliwanag yan. Yan po yung sinabi sir ni Sir Michael dito. Sabi ni Sir Michael po dito, lust is the exact opposite of love. Madalas sa third party ay nagsisimula sa lust. Pare-parehas ng lasa niyan, pero ang resulta ay grabing kalungkutan at kahirapan. Yeah. Amen. Yan lang. Kaya dapat matuto tayo mag-turn down. Yeah. I-turn down natin yung pansamantalang happiness at pangmatagalang sadness. Yeah. Yeah. Yan ho yan. Yan ang matindi niyan, mga kapatid. Kaya maganda yung sinabi rin ni Ivan na ang sabi ni Ivan, your wife is the will of God for your life. That's right. Yun ang maganda. Kaya bigyan po natin ng pansin yan. Noel, meron ka ba sasabihin, Noel? Yes sir. Kasi Oh, pag sige. hindi ako nagsalita, Wala wala kang akong lunch. tanghalian eh. Alam niyo po mga kapatid, talagang sa pagpapamilya, dapat po... Sabi ni isang mama rito, pag third party ang pinag-uusapan, para akong ginigisa. Buti na lang at nakabalik na ako sa Panginoon. To God all be the glory. Yeah, bira. Kaya dapat maimbita natin to rito para magsalita kung ano ang Then, kung anong ginawa niya para makabalik. Yan po nag-comment din, i-share niya po yan sa akin, na ikikwento niya talagang biyaya ng Panginoon at nakabalik talaga siya dito. Yeah. Okay, go ahead. Go ahead. Amen. Kaya, tulad nga po ng sinabi ko na dapat po talaga natin, sa umpisa pa lamang ay maunawaan na po natin yung ating papasukin. No? Na ang pagpapamilya ay institusyon na itinayo ng Diyos. Diyos po ang nagtayo niyan. At isang malaking bagyo po sa buhay ng mga pamilya ay yung third-party liability. Yeah. Dahil marami na pong winasak na tahanan itong third-party liabilities na to. Kay rami na rin pusong sinugatan. May raming pusong sinugatan. Kaya nga, kung hindi mo kayang paglabanan yan at hindi mo maunawaan na, kaya nga, dito po, naramdamin ko ang programa ng church kasi dito po talaga ipinapakita rito kung paano ko magsimula ng tama. Yeah. Napakahalaga na kung gusto mo mag-asawa, magpamilya, magsimula ka sa tamang pamamaraan. Yung kung saan ay susunod ka talaga sa pamamaraan ng iglesyang ito. Yeah. Dahil pag ikaw ay nahook, kung hindi maayos yung relasyon mo sa Diyos, alam nyo, walang malakas dito, spiritual, walang makakapagsabi na kahit sa aming naririto mga kapatid ay biyaya lamang na Diyos na talagang may salita ng Diyos na nagre-remind sa amin na wag. Yeah. Wag. Yeah. Wag. And it's only by the grace of God. Yeah, it's only by the... Yeah. Hindi pa ho kami tapos. Yeah, opo. That's right. Tandaan niyo to, hindi pa tapos ang diablo sa atin. Yeah. Yun, tama You see, po. Satan is from day to day, he is out there with all forces, mga kapatid. All his forces, active forces, kapatid, para sirain ang buhay natin. Yeah. 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 Kaya nga po, dapat kung tayo ang may pamilya, sa ngayon, mga kapatid, kasi hindi po lahat ng mga lalaki at babae ay binigyan ng karapatan na magparami. Yeah. So, ito, tayo, pagmamahalan na hindi naman legal, o ano ang dapat nating gawin? Kung tayo ay, of course, hindi, alam natin personally na ang pagsasama nyo mag-asawa ay hindi legal. At alam nyo po, kahapon ay natuwa po ako dahil nakasaksi po ako ng isang mag-asawa na sa maling pagsasama Tinama. at nagbunga pagsasama ng dalawang
kanila at kahapon itinama nila kanilang pagsasama. At sila na ngayon ay nagsasama legal. Mga kapatid, ito ang tanong ko. Ang pagsasama, tatandaan mga kapatid, kung yan ay illegal, ano ang dapat natin gawin? Naririto po ang ating mahal na pastor. Kung gusto mo sa harapan ng mahal na pastor. At yun Legality yun. mal- may karapatan ba? Of course, legally, hindi sila magkasama. Kaya, hindi kasi nila nauulaan kung ano yung pag-aasawa. At siyempre, anong karapatan mo? Nasasabihin mo, asawa ko yun. Di ba? Walang karapatan. Wala kang karapatan mag-claim na asawa mo yun kasi di naman kayo kasal sa harapan ng Diyos. No? Hindi kayo talagang authorized na magsama. Nagpakarami lang kayo ng illegal. Anong dapat nyo gawin? Kung ganun ang kalagayan nyo sa ngayon, mga kapatid, itama nyo na. Okay? Kada ngayon, alam niyo po, hindi lang lalaki ang Okay, nangiiwan. ano lang, mga kapatid, natin, papatuloy po natin to mga kapatid, sapagkat magandang usapin ito. Go ahead, Noel. Hindi lang Pag-ayos po, lang ng sound kasi may nagre-reklamo. Hindi raw maayos ang sound eh. hindi lang po lalaki ang nangiiwan ng pamilya. And even, mga babae, nangiiwan din ng pamilya. Para-parehas yan. Para-parehas nangiiwan ng pamilya. It's because sa kasalanan. Ano po? Ang masaklap nga po niyan. Marami Okay, para po sa mga hindi gaano nakakuha na ito, mga kapatid, no? Kasi may nagre-request na talagang hindi nakuha yung sound, no? Wala talagang sound. Hindi ko alam kung bakit ito nagkaganito, mga kapatid, no? But anyways, ito po i-review natin, no? Babalikan po natin ito sa susunod na Friday. Mga kapatid, mahaba yung ating usapin, no? Hindi na pwedeng balikan ni Brother Noel simula sa pasimula yung pinag-usapan, mga kapatid, no? Babalikan na lamang po natin ito. At bibigyan natin ng pansin itong point na ito, mga kapatid, kasi napaka-importante po ito eh. Usapin na ito, kaya nga sinisira ng Diablo eh. At ayaw ng Diablo na marinig ng mga nai-involve na po dito. Kaya bigyan po natin ng pansin ito sa susunod. Brother Noel, ulitin natin sir. ito sa susunod na ano ha. Amen. Kasi kawawa naman yung ibang hindi nakarinig. Parang gusto nilang ulitin eh. Kasi mahalaga talaga ito, mga kapatid. Tsaka Okay? minsan po talaga yan din yung isa nagiging dahilan po ng sa mundo, yung sinasabi po ni Sir Noel. Kaya nagkakaroon sila ng reason na pasukin yung mga ganyan kasi hindi naman tayo kasal eh. Bakit mo? Mga ganun. Babalangkasin po natin yan sa susunod. At ang pag-uusapan na po natin dito, ang tinutuloy po natin dito, ano ang gagawin nyo para makaiwas na dito, makaalis na doon. Kaya tatandaan nyo po yung mga passages, mga kapatid. Ano po? At babalikan po natin yan, sinabi na yan ni Brother Noel sa susunod na Friday. Amen. No? Babalikan po natin yan. Siya ang pauunahin natin. At para bigyan po natin ng magandang pagkakataon na makarinig ito ng maraming tao. No? Kasi talagang gumagawa ang Diablo, mga kapatid. Akalain mo to, napakagandang issue yun. Tapos binibigyan paputol-putol eh. Amen. Talagang gustong putulin ng Diablo, yung sinasabi namin, pero ayaw putulin ng Diablo yung nangyayaring hindi maganda. No? Alam na po natin yan. Well, anyways, dumating na po tayo sa tamang oras, mga kapatid. Ano ho? Amen. At babalikan na lamang po natin to. Pinapangako ko po sa inyo. Okay? And wag niyong kakalimutan yung sinabi ko. Awake out of sleep. Yan ang sinabi ng Biblia, mga kapatid. Bigyan na natin ng pansin. Maging determinado na tayo. No? Hindi pa huli ang lahat. Habang may pagkakataon pa, buy out the time. Buy out the time. Mahalaga po yan na samantalahin natin. Kasi sabi ko sa inyo, pag nagsalubong na yung the worst at saka yung inyong pagiging tanda, mas mahirap na yan.
Mahirap nang iwasan yan. Kaya, nandito kami para tulungan kayo. Kung meron mang usaping legal, ay iimbitahin din natin po dito si attorney para kasi yung iba natatakot kasi pagka hiniwalayan daw ay baka idemanda, baka ireklamo. Tandaan niyo po, sa sino man nagrereklamo, yung mga sinagsasabi, kaya ayoko na kasi nagigilty na ako. Paiklat yan. Maniwala ka sa taong yan. Maniwala ka kung talagang guilty nung araw pa yan. Pero ngayon, kasi minsan, nagsiselos lang yan, kaya ganyan. Gusto niya ng, kasi nagsiselos, kaya gusto niya ipahiya yung kanyang partner. Yeah. No, hindi totoo po yan. Wag na kayong wag kayong matakot diyan sa mga pag-burnout na yan. No? Kasi, eto tatandaan nyo, may kasabihan tayo, it takes two to tango. Yeah. Right? Huwag niyong i-condemn That's right. ang sino man, magbabae o maglalaki na naging involved dito. Huwag Right. mong sisisihan. Ikaw kasi pinakialaman mo ako. Hindi, pinakialaman mo rin ako eh. Ang totoo niyan, parehas naman kayo nag-enjoy. Yeah. Bakit bandang huli, ibabaon mo at ididiin mo yung kasama mo? Parehas kayo. Now, kung paparusahan yung isa, parehas kayo parusahan. Parehas kayo Right. nagkasala eh. Amen. You see? Ganun yun. Hindi lang pwedeng parusahan yung isa. Kaya yun ang mga legal opinions na hilingin natin mga kapatid kay attorney. Hindi po pwede, alright, ipapakulong mo yung lalaki, o dapat ikaw ikulong din. Kasi nag-involve ka rin eh. Oh, ganun lang yun. Alam nyo, kaya ka tinatakot ng Diablo para hindi ka makaalis dyan. Pero ang pinakang totoo, ang totoong pagkalalaki, totoong pagkatao, kapag nagkamali ka, harapin mo ang consequence ng iyong kasalanan. Bayaran mo na habang may pagkakataon pa. Kaya nga sabi ko, habang bata ka pa, bayaran mo na para hindi na makarating. Hindi ka na nagbabayad pag matanda ka na. Yeah. Pag matanda, malaya ka na. Bakit nakabayad ka na? Kung ang pagbayad man ay hulugan at least naguhulog ka, pero may katapusan. Yan ang punto, mga kapatid. Huwag kayong matakot sa pananakot ng Diablo. Huwag kayong matakot na mapahiya. Alright, mapahiya. Mapapahiya ka. Pahiya mo na ako ngayon. Sa susunod, tapos na yan. Tapos na ang kahihiyan ko. At least, marunong akong humarap sa aking kahihiyan. Yeah. Ang nakakahiya, kung hindi ka marunong humarap sa iyong kahihiyan. That's right. Prinsipyo po yan ng pagkalalaki. Yeah. Alright? Kaya sana makita po natin, magtulungan po tayo mga kapatid. Again, nandito tayo hindi para ipahiya ang sino man nagkakasala, kundi tulungan ang sino man nagkakasala. Iahon po doon. Yan ho ang sabi ng Biblia. Yan ho ang sinasabi mga kapatid ni Isaiah na inulit ho sa New Testament upang tulungang makaalis ang mga broken-hearted. You see, who are the broken-hearted? Ito po yung nakaranas ng ganyan. So, kinakailangan matulungan po natin sila. They're broken-hearted. Pagka ang tao ay broken-hearted, mga kapatid, ay napakatindi ang buhay po niyan. Kung ano-ano na lang ang lalabas sa kanya. Naghahanap, broken, mga kapatid. What would you expect from a broken-hearted? Wala. Nothing but broken heart. Yeah. You see, ganun lang kasimple po yan. Kaya magtulungan tayo, mga kapatid. No? Nandito po kami para tulungan kayo. Huwag kayong mahiya kung kayo'y aalis sa ganyang klaseng kalagayan. Walang nakakahiya po dyan. Lahat po tayo nagkakasala, iba't ibang uri lamang ng kasalanan, hindi sapagkat nagkasala ka as third party, ay mas mabigat yung kasalanan mo kaysa pagkakasala ng iba. Sa harapan ng Diyos, para parehas po tayo nagkasala. Yeah. Alright? Hindi ho masama, hindi nakakahiya yung aalis ka dyan. Ang nakakahiya, yung mag-dwell ka. Yun ang nakakahiya. Amen. Alright? So, kaya may pag-asa, mga kapatid, may pag-asa. Go back to your family. Enjoy your family. Your wife is the will, sabi nga ni Ivan, is the will of God for your life. Amen. So, understand carefully. Yan ho ang pinapakita ko lagi sa inyo, mga kapatid. Understand the plan of God in the family to avoid third-party liability. Amen. Okay? Alright. So, I hope po ay natulungan po namin kayo. Sa araw po na ito, marami pa po Amen, kaming amen. sasabihin sa inyo, mga kapatid. Hindi kami mauubusan. Wala pa, kapiraso pa lang nabawas sa outline ni Willie. Amen. Mga kapatid, no? Kasi alam nyo, kaya kasama ko po dito lagi sila Brother Willie, sila Brother Lam, sila mga men na ito po yung nakakaranas, mga kapatid. May umihingi sa kanila ng advice. Si Brother si Brother Rudy, area leader po yan, humihingi po yan, hinahingan siya ng advice ng
ng council, ng napakaraming fathers at ganoon din po ng mga mothers. Ganoon din naman si Willie, hiningan siya ng advice. Lahat po dito ay nagka-council po sila ng mga tao. Kaya yung kina-council nila sa mga tao, mga kapatid, ay gusto ko po maging public. Bagamat hindi po kami magme-mention ng mga pangalan po rito. Sapagkat alam po namin na maaaring nangyari sa isa ay pwede rin nangyari sa iyo. Yeah. So, kaya gusto po namin makatulong talaga. I hope naunawaan niyo po yan, okay? Alright, magpapaalam na po kami at unahin ko na po si Brother Willie sa kanyang huling pananalita para po sa bawat isa sa atin. Ito na po ang gusto kong sabihin. Panghuling salita sa araw na ito, ang gusto ko lang pong tandaan nyo, isipin po natin kung ano po yung gagawin natin, kung gagawin po ng partner natin, yung ginagawa natin, matutuwa ba tayo? So, kung ginawa natin yung isang bagay, dapat isipin natin, what if kung ginawa ng asawa natin? Yeah. Matutuwa ba tayo? Kaya, Maganda yun. abangan natin yung mga susunod pa nating programa dahil napakaganda po ito. Ako, excited ako pumunta dito dahil alam ko matututo rin ako dito sa mga pinag-uusapan dito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At higit sa lahat, talagang makakatulong. Amen, amen. Alright, Brother Lamsel. Okay, sa mga patuloy na nanonood, ito lang ang masabi ko rin ay tandaan natin, ang liability ay sadness yan, ang asset ay happiness. Kaya doon tayo Wow. sa asset. Yeah. So stay tuned in parati every Friday. Subaybayan nyo parati ang The Baptist Lunch, itong avoiding third-party liability. Alright. Yan lang po. That's good. Bagamat lahat may asset and liabilities, no? Pag nagsasalin ka, importante may pahayag mo yung asset and liabilities, mga kapatid. Pero, we should dwell on our assets and not on liabilities. But do not brag about your assets because it will lead you to your liabilities. That's right. You see, wag mong ipagyayabang yan sa mga babae yung asset mo. Amen. At ganun daw ikaw babae, huwag kang magpapakute ng iyong mga assets sapagkat magiging liabilities mo yan balang araw. Yeah. See, ilan yung palaging yang. At pinagmamalaki yung kanyang pagiging yang. Later on, naginang losyang. Nawala na. Lost yang na. Na-lost na. Okay? Alright. Go ahead, Brother Rudy. Magandang tanghali pong muli sa ating lahat at nais ko lang pong mag-iwan po ng paalala po sa bawat nanonood po sa ating programa. Ang pag-aasawa po ay hindi po hanap buhay. Ha? Tandaan po natin na ang pag-aasawa po ay hindi po yan Matindi naman hanap to, buhay. Bakit naman? At ang pakikipagrelasyon ay hindi rin po yan sagot sa kahirapan. Okay? Oo. Tandaan po natin, Matindi sapagkat marriage is precious things. Yeah. And our wife is precious things from God. Okay? Thank you so much. Pambira, matindi. Ang pag-aasawa, hanap buhay, Kasi sir, kaya ho ganun sir. Yung iba, pumapatol, yung third party pumapatol kasi sagot sa kailangan. kahirapan. Yeah. Kailangan eh. Tama. That's kaya ho ganun. Matindi Pinasok naman ko to, nila ang mga bagay na kapatid. yan. Maahon sa kahirapan. Isang issue na naman Maahon, yan. maahon. Gusto Isang nilang issue na maahon. Oh, tandaan niyo Basang-basa po na ho yun. natin yan sir. Ha? Basang-basa na yan eh, kaya Pambi. pumatol. Papatol ba yan sa matandang uugod-ugod? Kung hindi sagot sa kahirapan ng hanap niyan. Yeah. Tapos sasabihin, third party, okay to, liability. Yeah. Tapos hatak-hatak yung kanyang Lolo. hatak-hatak yung kanyang yung bata, yung kaya sa akala mo magkasamang maglolot na apo. Alright. Alright. Well, Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Tatandaan po natin, huwag po tayong sasakay sa sasakyan na hindi rehistrado. Siguraduhin po natin na kapag yung sasakyan na ating sinakyan, nakarehistro po yan mga kapatid. Dahil kapag yan ay kolorum, oh yun. mahuhuli at mahuhuli yan. Hindi yan magtatagal. Yes. At pag yan ay nahuli, malaking abala yan. Baka may impound. Maraming salamat at magandang tanghali muli. May abala na, may multa pa. May abala na, may multa pa, Imprisonment pa. imprisonment ba at danyos perwisyos. Kaya Ay. siguraduhin natin
yung sasakyan natin ay nakarehistro. Yeah. Maraming salamat at magandang tanghali. Matindi talaga. No? Matindi yung mga kasabihan ng mga taong ito, mga kapatid. Talagang experienceado talaga itong mga ito. Alright, Janil. Basahin ko lang po ito, sir. Sabi po ni Ma'am Mylene Cosare, thank you po, Pastor. Dami po nakikinig sa palengke ng Marikina po. Lalo na dito sa pwesto namin kasi naka-speaker po kami dito. Oh. Kaya sa mga nasa palengke po ng Marikina, magandang hapon po sa inyo lahat at salamat po sa inyong pakikinig po sa aming programa. Naway kami po ay nakatulong sa inyo. And gusto ko lang rin pong mag-iwan ng another reminder para po sa ating mga kalalakihan, mga asawang lalaki. Let's be strong spiritually so we can avoid third-party liability. Amen. God bless you all. Maraming salamat sa mga South Border family and see you on our next episode. Alright, maganda yung binitawan na yun, ano? Ni, sino si Kusari? Opo. Si ano pala? Mylene. Maylin. Oh, yeah, maganda yun, Maylin. At wow. Sana marami pang makinig diyan, ano? At lakasan pa. At maganda pagka meron kayong television diyan. Ay speaker. makiusap kayo sa sa market manager. Yeah. Oh, lagyan ng isang monitor diyan. Makakatulong. Kung gusto niyo pag ayaw lagyan diyan ng Marikina management, tayo maglalagay. Lagyan natin ng malaking screen diyan para makapanood ang mga taga-palengke at makatulong tayo sa palengke ng Marikina. Amen. Mabuhay kayo. Ma- 2022. Sir, Alright. iabol ko lang ito. sige. Dito kasi sabi dito ng classmate ko, sir, sabi niya, ayos Bok ang shared video. Timing, hahaha. Sana magkasundo na sila. Ang gulo-gulo kasi naman. Watching you. Yeah. Wow. So, Sana po. maganda yung shared video talaga natin na sinishare natin. Shoutout mo naman, sir. Shout off kay sa aking classmate, si Mayi. Ayan. Yan, sana. At sige lang po, i-share nyo lang po. I-share lang, Amen, share lang. amen. At makakatulong tayo sa iba. At ako'y iniwala, may mangyayari pong maganda. Ibango natin ang Pilipinas Amen. sa ganitong klaseng pagkakasalanan, pagkabaon sa kasalanan. Alright? Ibango natin, mahal natin ang ating Pilipinas, ang ating bansa, sapagkat tayo Pilipino. Alright? Ha? Oh yeah. Para po sa Mayor ng Marikina, Mayor Chidoro, maraming salamat po sa paglagay niyo po sa palengke, no? At sana po ay makatulong po kami diyan at malagyan niyo po na maganda diyan na screen, Mayor. At nananawagan po kami sa inyo. At kung hindi man, kami po tutulong at magpapalagay po tayo ng screen dyan para makatulong sa mga mamamayan, mga mabubuting mamayan ng Marikina at butihing Ulit, sabi po ni Sir ni Ma'am Marivin, yan, Ma'am Marivin Ibarwang, mas maganda pong pakinggan itong programa kaysa sa drama sa radyo. Tama. Hashtag buhay probinsya. Yeah, hindi po. Pangit po yung mga drama-drama ay wala na. Dapat graduate na kayo sa drama-drama na yan kasi drama nga lang yan eh. Ito po yung reality, mga kapatid. Yeah, that's right. Ako nga po sabi ko nga, sisikapin ko sana na magdala rito sa inyo na nag-aaway dito sa harap eh. Para makita natin kung paano natin aayusin, mga kapatid. Pero abangan nyo po sa darating na ng bagong program, ang programang Save Our Family, no? Yeah. Save Our Family, ito po yung extension again ng Baptist Lunch every Saturday, no? Every Saturday. Another program ng Baptist Lunch on Saturday, no? Kaya sa pagsabado, meron na po kayong Baptist Lunch ulit, no? Kaya abangan niyo po yan. Ito yung programa na dinisign po namin para sa mga bagong mag-asawa, kung paano kayo magsisimula, yung mga hanggang 10 years na pagsasama, napakaganda po ito. Isasabihin po namin sa inyo kung paano kayo magsisimula, saan kayo magsisimula, at paano kayo magsasama. You see, ito po yung programa po rito, mga kapatid, na bahagi ng Baptist Lunch on Saturday. No? Kaya abangan niyo po yan. Yan po ilalabas sa susunod na taon, January 2022. No? Ang Baptist Lunch ay naglilingkod po sa inyo
at para magkaroon po tayo ng magandang pamilya sa pagsasama. Ano? At ako'y naniniwala, ang masayang mag-asawa ay may masayang pamilya. Amen. Alright? Tayo po ay magwawakas na at sa maraming salamat po sa lahat ng susubaybay. Seryoso po ako sa paglagay ng monitor po dyan sa palengke. No? Seryoso po ako dyan. At bahala na si Mayor kung paano niya ikakabit dyan. No po? At sana makipag-ugnayan sa atin ang opisina ni Mayor. At maglalagay po tayo dyan. Okay? Maraming salamat po. At sa lahat ng mga frontliners, bago po kami magwakas, ito po ang pagbibigay galang po namin sa inyo, pagsaludo namin sa inyong pagtsatsaga sa mga ginagawa nyo, mag-doctors, nurses, armed forces, at saka PNP, mga enforcers, at lahat ng mga volunteers. No? Ito ang awitin para sa inyo. I am thankful for the soldiers who gave themselves each day, assuring that our freedoms will survive. I am thankful for the pilgrims who crossed the stormy waves of an ocean that would nearly take their lives. But as I think of those who spent their lives for God, bringing souls to Jesus every day, these are the real heroes whom we should lift up high. So thankfully we stand and proudly say, real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. I am thankful for the preachers who gave themselves each day, and parents who have led the way to Christ. For all who have invested and harmlessly lived by faith, they paved the way through love and sacrifice. Real heroes do not need applause towards them all. Their friends and folks forsake them. By faith they still stand strong. And one day heaven's King will show them their rewards of the lives they've touched by living for the Lord. Real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives. Let's go. To see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's go. Let's take the time to thank the real heroes. Real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. Let's take the time to thank